Bakit nga ba maraming Pinoy ang laging walang pera pero panay naman ng reklamo na walang pagkakakitaan? Simple lang, kasi pagdating sa pagkakakitaan, maarte tayo. Choosy kumbaga. Mas inuuna natin ang sasabihin ng kapitbahay at ng mga kamag-anak kaysa sa totoong diskarte. Gusto natin yung naka-aircon, naka-uniform at mabango. Kaya ang ending, pormang mayaman pero laging petsa de peligro at butas ang bulsa. Pero alam mo ba yung sikreto ng mga tunay na mayayaman? Hindi sila nahihiya na madumihan. Dahil yung mga negosyong pinandidirihan at kinakahiya mo, yun pa ang tahimik na nagpapasok ng malaking pera. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 na para sa iba ay nakakahiyang negosyo pero pwedeng magpayaman sa'yo. Luludokin mo ba ang pride mo para guminhawang pamilya mo? Panoorin mo ito hanggang dulo. Number 1. Scrap trading. Nakakahiya daw kasi kadalasan mababa ang tingin ng tao sa ganitong diskarte. Iisipin nila na mamasura ka na lang. Pero wag ka, ang basura sa iba ay ginto para sa mga nakakaalam. Sa puhunang 1,000 hanggang 2,000 pesos lang, may pampakyaw ka na ng kalakal. Ang malupit dito, pwede kang kumita ng 500 hanggang 1,500 pesos araw-araw. Depende sa sipag mo. Huwag kang mahiyang magsimula. Mag-ikot ka sa subdivision nyo. Magtanong ka kung mayroon silang sirang appliances at bakal. Bilhin mo sa murang halaga, tapos ibenta mo sa malapit na junk shop. Number 2. Paghahakot ng basura o private garbage collector. Dahil nasa usapang basura na rin tayo, ito pa ang isa. Nakakahiya daw kasi basurero ang itatawag sa'yo. Pero sobrang laki ng problema ng mga subdivision sa hindi nahahakot na basura. Kung may motor at sidecar ka na, panggas na lang ang puhunan mo. Kahit mahal pa ang gasolina, mababawi mo yan sa racket na to. Pwede kang sumingil ng 20 hanggang 50 pesos per bahay. Kaya kung makaka-50 bahay ka tuwing weekend, may extra 1,000 hanggang 2,500 pesos ka agad. Ang diskarte dito, kausapin mo yung mga homeowners association o mag-post sa group chat ng village nyo na maghahakot ka ng basura tuwing Sabado. Number 3. Pagbebenta ng abono or chicken dung. Nakakahiya kasi mabaho, amoy dumi ng manok at nakakadumi sa kamay. Pero sobrang in-demand nito sa mga plantitos, plantitas at mga nag-uumpisang mag-farm. Kailangan mo lang ng 3,000 hanggang 5,000 pesos na puhunan pambili ng sako-sakong kabono sa mga poultry farm. Kapag niripak mo ito sa maliliit na kilo, pwedeng maging 10,000 hanggang 20,000 pesos ang buwanang kita mo. Ang unang step, hanap ka ng poultry farm sa probinsya at pakyawin mo yung dumi. Bili ka ng mga maliliit na plastic para i-repack, tapos ibenta mo online o kaya isupply mo na lang sa mga garden shops. Number 4. Septic tank siphoning agent. Mas kilala ito sa tawag na ahente ng malabanan. Nakakahiya kasi literal na dumi ng tao ang pinagkakakitaan mo. Pero alam mo bang 0 hanggang 500 pesos lang ang puhunan dito? Load lang at pamasahe ang kailangan o kaya pamprint ng flyers. Sa bawat successful na booking, kumikita ang mga ahente ng 1,000 hanggang 3,000 pesos. Para makapagsimula, hanap ka ng legit na siphoning company. Kausapin mo yung may-ari na maghahanap ka ng kliyente para sa kanila kapalit ng komisyon, tapos mag-post ka sa mga groups ng iba't ibang barangay. Kung nakaabot ka sa part na ito, congrats! Ibig sabihin, seryoso kang matuto at handa kang lunukin ng pride mo para guminhawa. Bago natin i-reveal ang pang-5, mag-recap muna tayo ng mga nakakahiyang negosyo na tinalakay natin. Number 1, scrap trading. Number 2, paghahakot ng basura. Number 3, pagbebenta ng abono. At number 4, septic tank siphoning agent. Kung sa point na ito ay may natutunan ka na, pakiclick naman ng like button, i-share at mag-subscribe ka na rin. Okay, tuloy na natin. Number 5, ukay-ukay. Nakakahiya daw kasi baka damit ng patay o pinaglumaan lang. Pero alam ba nilang milyone ng industriya ng ukay sa bansa? Sa puhunang 3,000 hanggang 5,000 pesos, makakabili ka na ng isang bulto o bale ng ukay. Kapag natempura mo na magandang laman, siguradong doble o triple ang babalik sa puhunan mo. Simulan mo sa pagbili ng isang bulto online. Labhan mo at plantsahin mo yung mga gagandang pieces, tapos mag-live selling ka o kaya maglatag ka na lang sa garahe nyo. Tandaan mo ito,
hindi nakakabusog ang pride at higit sa lahat, hindi makakabayad ng kuryente at tubig mo ang opinyon ng kapitbahay mo. Kaya huwag kang mahiya dahil marangal ang mga hanap buhay na ito. Kung gusto mo pang matuto ng mga negosyong maliit ang puhunan pero malaki ang balik, mag-subscribe ka na dito sa Pera Thoughts. I-like mo na rin ang video na ito at i-share mo sa tropa mong puro porma pero laging petsa de peligro. Hanggang sa susunod na video,